Napasok ako ng rehab 2014 eh. 2015 nakalabas na ako noon. Okay. Ayun, ganun nangyari. Parang may lumipad lang sa isip ko. Gamit mo hanggang sa... Napapraning na talaga ako. Kasi yung cellphone ko, pagka pinipindot ko, nakikita ko airplane mode. Nung pinipindot ko yun, naka-airplane mode, natutuwa ako. Bakit? Hindi ko alam na gusto ko pumunta ng ibang bansa, etc. etc. Medyo may... May tama na. Tama na ako talaga. Wala, hindi ko naman makontrol yung sarili ko. Hindi mo na alam. May impluwensya ako nun sa katawan. 50 mil nga, inuubos ko na isang araw. Ha? Minsan, oras lang. Nangyari sa akin, 50 mil, nag-withdraw ko sa bangko. Oras lang, umaga. Yung mga alas 3 ng hapon, wala na. Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life. The views and opinions expressed by guests on Shink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Shink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Mga kaipunaryo, sa araw na ito, meron tayong makakausap na isang talagang talento at talagang pinagbiyayaan ng Diyos pagdating po sa acting. At ginamit po niya itong tuntungan para siya po ay makapag-umpisa ng karir. Siya naman po ay isa sa tinaguriang pinakabata na nanalo ng youngest Gawad Urian Best Actor. At imagine mo at the age of 12, no? Para sa kanyang role sa Magnifico. At syempre man, noong 2001, nakatanggap din siya ng Special Performer for Metro Manila Film Fest sa Bagong Buwan. At yung Magnifico po, kinilala lang po hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba pang bansa. So ngayon, siya po ay nagbabalik para sa isang pagkakataon, sa bagong project na ang pangalan po ng pelikula ay Eroplanong Papel. So without further delay, let us welcome Mr. Jiro Manyo. Hi Jiro, good morning. Morning po. Magandang araw sa iyo. So Jiro, pag-usapan muna natin, saan ka pinanganak? Saan ka nagsimula? Sa Quezon City lang po ako pinanganak, sa may CMC. Okay. Pagkatapos, tumira ka saan? Lumaki po ako sa San Juan City. Okay. Simula po bata ako. Doon na po ako nag-aral, nag-elementary, nakagraduate, hanggang nagbinata. So, ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang po kami nung brother ko. Okay. Brother ko sa mother. So may isa sa, tatay mo, isa sa, okay. Tapos, si mama, papa, anong trabaho? Yung mother ko po kasi nag-base po siya sa Japan noon dahil nandun din yung father ko. Halos magkasama po sila doon, nagpakasal sila. Nung nabuntis po siya, tsaka lang po sila umuwi dito. So, OFW sila? Opo. Nagpaalam po kasi yung father ko na, ayun, parang pinakilala sa family namin. Na yun yung, ako nga po yung pinagbubuntis niya. Okay. Tapos hanggang sa dito na nanganak, umalis na yung father. Sa Japan? Bumalik na po yan. Okay. Tapos nung hinabili niya tayo mother ko, pag nanganak, alis na siya. Babalik na siya. So yung father mo, Filipino o Pinoy? Japanese po. Japanese. So ever since, hindi na kayo nagkita? Hindi ko po na-meet eh. Oh. Kaya kahit nung tinulungan po ako ni Miss Ai nun, hindi ko rin po nakita eh. Kahit nabalitaan yung father ko. Kasi hinahanap nila sa Japan, wala naman. So walang nag-reach out? Wala. So lumaki ka na hindi mo nakilala yung tatay mo. So ano naging impact nun sa iyo? Wala naman. Hindi naman po mabigat sa kalooban ko. Kasi nung habang lumalaki ako, nagbinata ako, kahit may sakit yung mother, pinilit pa rin niyang umuwi rito sa Pilipinas. Kasi nga nung pinanganak ako, bumalik din siya dun eh. Tapos nagkasakit. Nung magkasakit siya, sabi ng mga doktor, wag na raw po umuwi rito kasi baka lumala daw po yung sakit. Yun, nagpumilit pa rin kasi gusto raw kami makasama ng kapatid ko. Ayun, mas lumala po yung sakit. Nung panahon na yun, nag-aartista na po ako. So nung lumala ang sakit, kamusta na ang kalagayan? Buhay pa ba si mama mo? Wala na po. Noong 2007. Nang dahil doon, yun. In other words, so lumaki ka, sino nagpalaki sa'yo? Yung mga kamag-anak na lang? Mga kamag-anak. Oo. So ang hirap talaga, no? Yung parang ever since na bata. Na Mahirap po. Kasi nung nabubuhay yung mother ko, ako po yung gumagastos lahat eh. Kasi may sakit po siya sa kidney. Ay, dialysis? Nagda-dialysis siya. Wow. Gaano katagal? Tagal po. Kasi nung nasa Japan siya, ganun na eh. Nagda-dialysis na siya? Pinilit niya lang umuwi rito nga para makasama kami. Pero, sabi ng mga doktor, wag na. Kasi daw baka ikamatay niya. Mahirap talaga kasi si papa ko nag-dialysis 12 years din. Diba? 3 times a week yun. 3 times a week. Kaya medyo magastos talaga. Paano ka nawang napasok naman sa pelikula o sa TV? At ilang taong ka nun? Nag-start po ako ng VTR sa mga commercial. Okay, nag-VTR ka pero sino nagbigay sa'yo ng idea? Oy, mag-VTR tayo. Ano po, sa bahay po ako na-discover. Sa una namin tinitirahan. May dumaang talent scout yata yun. Nakyutan sa akin.
Ilang taon ka nun? 6 years old lang yata ako. Kinausap ako, sabi, asan daw yung tatay ko, magulang ko. Sabi ko, nandun sa bahay. Gusto mo mag-artista? Tinatanong niya na ako agad na cute-cute ko daw kung gusto ko raw mag-artista. Tapos kinausap niya yung mga kamag-anak ko. Pwede daw, kung willing naman daw ako. Meron daw siya mga alam na pwede kong puntahan para daw ma-VTR nga daw ako. Baka kung sakali daw matanggap ako sa commercial. Yun na raw yung magiging stepping stone ko para maging artista. Pumayag naman kami. Sinubukan ko. So, ano yung first experience mo na nag-VTR ka? Komportable lang po. Kasi yun, sasabihin mo lang sa camera kung ano yung pangalan mo, harap sa kaliwa, harap sa kanan, tingin sa camera ulit, smile. Ganun yung mga typical na yung pinapagawa dati. Tapos hanggang sa, yun, madadagdagan na. Kunwari, kumakain ka ng masarap na hamburger. Tapos kunwari, masayang-masaya ka. So, ilang VTR ang ginawa mo bago ka nakakuha ng isang project? Lagpasan po yata. Grabe, no? Kasi parit-parito kami nun. Kadalasan sa Makati. Oo nga eh. Nagawa ko rin yun eh. Pero hindi na ako tumuloy. Kasi nga guys, ito lang during that time, kasi nga, para makaland ka ng commercial, ang dami mo talagang pagdadaanan. Ang dami, minsan talagang mapapagod ka na eh, na parang walang naman nangyayari. So, pang ilang attempts ang nakuha pagkatapos yan, nakakuha ka ng unang project? Ang naalala ko, sa ako unang nakuha nun, yung ice cold mix, yung juice. Yun po yung naging commercial ko nun. Tapos, yung Jollibee. Kasama ko si Sir Aga Mula. Si Aga Mula? Main star ka ba doon o kasama ka Mga bata po kami nun. Tapos, ang dialogue ko kay Sir Aga Mula, Tito Aga, paano po ba umiyak? Matagal na yun. Siguro mga 2000 yata. During that time, syempre, napanood mo yung commercial sa TV, bata ka. Ano yung feeling? Wala, nakakatuwa. Nakakatuwa lang po na kasi maraming nakakapanood. Nung panahon na yun, elementary pa ako nun eh. Kaya pag pumapasok ako sa school, binabati nila ako. Panood ko yung commercial mo sa TV, Jollibee, manlibre ka naman. Pero during that time, okay, sige. Pag-usapan naman natin yung professional fee. Naalala mo kung magkano binayad sa'yo? Naalala mo pa ba? Nung panahon po na yun, wala pa po akong talagang alam sa pera nun eh. Kaya inaasa ko lang sa mga kamag-anak ko. Pagka kailangan ko, hingi lang ako. Bili lang ako ng chichirya sa labas. Soft drinks, okay na. Pero hindi mo alam kung magkano kinita mo nung bata ka? Hindi ka itanong? Kasi hawak po ako ng ABS-CBN. Sila po yung paprocess ng mga... So talent ka na ng ABS during that time, nung nagko-commercial ka? So, okay. So, nakailang commercial ka bago ka pumasok sa mainstream? Sinubukan muna nila ako sa Maalaala Mo Kaya Okay. So, pagkatapos ng commercial, TV? Opo, TV. Maalaala Mo Kaya, guesting lang daw. Okay. Tapos, naging successful naman. Pagkatapos nun, medyo nabakante ako. Sumunod naman yung TV series, yung Loves Ko Si Babes. Ilang taong ka nun? Bata pa ako, 6 years old. 6 pa lang, oo. So, kumikita ka na nung 6 years old. Nung Loves Ko Babes, gaano katagal naman yung trabaho mo doon? Matagal po yun, mga 6 na buwan po ata. 6 months, dire-diretso. So 6 months, dire-diretso. May idea ka na ba na ngayon, alam mo ba kung magkano tinanggap mo doon o hindi? Hindi mo rin alam. Kasi ang pagkakarinig ko noon, talent fee ko lang is 3,000 yun. Kada taping? Opo, kada taping. Ang layo po ng location namin, Pila, Laguna. Wala pa akong sasakyan nun. No. Pamasahe pa lang, ubus na. Opo, hirap na hirap po kami ni Daddy nun. Sasakay kami papuntang Buendia minsan. Doon kami sasakay ng bus. Pag walang masabayan na service. So, pagod ka nun, pamasahe? Pagod po. Kadalasan, inaabot ako ng tulog nun sa bus. Gigisingin na lang ako, bababa na kami. During that time. So, nung kumikita ka na, kasi kayo may tatay-tatayan ka ngayon, di ba? Si tatay, siyempre, original father mo, yung Japanese, wala na si mama. Si tatay naman, paano naging tatay-tatay? Ano po siya, kapatid po siya ng lola ko. Mother po ng mother ko. Kapatid siya ng ano? Bali, lolo ko na po siya. Lolo siya. So, but you call him tatay now? Kasi sa kanya po ako lumaki. Okay. So, parang kinoconsider naman na siya yung tatay mo ngayon. Okay. So, siya yung kasama mo ever since nung bata ka sa mga shooting, taping? Simula po nung bata ako. Kasi siya po yung talaga yung nilapitan ng talent scout na kinausap ko. Na kung willing naman daw. Tapos tinanong ako kung gusto mo bang subukan yun, gano'n. Sige, sabi ko, tara. Testingin natin, mali mo, sumikat ako, gano'n.
So, after that, ano yung next project mo? Pagtapos nung Loves Ko Si Babes, puro mga ano na, guesting na sa TV. Sa Okay. ABS-CBN, Once Upon a Time, Hmm. yung Hiraya Manawari, yung Pamana. Yun, naging regular ako dun sa Pamana, yung kasama ko si Miss Julia Clarete. Tapos, guesting, ang TV. Nun, inabot ko yung TV nun. Yung batang-bata pa ako. Extra lang ako dun Basta yung mga show po sa ABS-CBN, hindi ko na maalala dati, bata. So, from age 6 yan up to what age yun? 8 years old ako, nagmo-movie na ako. So, 8 years Yun old. po yung Bagong Buwan sa Star Cinema. Yun ang pinakaunang pelikula mo, Bagong Buwan? Opo, yun po yun. Doon ka rin nanalo, di ba? Doon po ako nanalo ng Best Child Actor. Tapos sumunod yung Mila Cabangon, kasama ko si Miss Maricel Soriano. Tapos yung Magnifico, Anghel sa Lupa. Hindi, Magnifico, ilang taon ka nun? 10 na ako nun sa Magnifico. 10 years old. 10 years old. Yun yung talagang pinaka-biggest break na nakuha mo, di ba? Yung parang... Tingin ko yun po. Kasi nanalo kami sa ibang bansa. Dinala kami sa ibang bansa. So, during that time, okay, nung nanalo ka ng medyo gumanda-ganda na ba yung professional fee na natatanggap mo? Nung time na yun, wala pa rin po ako idea nun. Hindi ko rin po talaga alam kung ano yung kinikita ko nun. Kasi si daddy po yung nakakausap nung manager ko sa ABS-CBN. So, ako nun, time na yun, basta pag may pangangailangan ako, humingi lang ako sa kanila. Pero nga, sino nagmamanage ng perang kinikita mo nun? Sila? Yung ABS-CBN. Hindi. Siyempre si ABS, minamanage nila, di ba? Pero binibigay pa rin sa tatay nyo, di ba? Opo, pero wala po akong idea nun. So, hindi mo rin tinanong kay tatay kung paano nila ginamit o saan Hindi ko na dinala? po tinanong kasi nung time na yun, kontento naman talaga ako sa buhay nun. Kasi araw-araw nakakakain kami 3 beses. Tapos nakaka-grocery kami. Pag may tuition fee ako sa school, nababayaran ko naman. Walang patid yun, nakakabili ako bagong cellphone. Pag gusto ko, anytime, nasabi ako, bili mo cellphone. Kahit hindi pagpapabukas, agad-agad. Punta na kami SM, bibili ako bagong cellphone. 30,000, siya mga ganun. Tapos, bili ako ng PlayStation. Pag sinabi ko, Daddy, kailangan ko na, gusto ko na bagong mga bala. Game Boy ko, battery. Bili ako ng bala ng PlayStation. Agad-agad, bibili kami. Okay, so in other words, maganda buhay, magaan ang buhay. Pero during that time, nakabili ka na naman sa sasakyan. Meron na po, kaso second hand lang. Oo. Hindi ako nakabili ng mga brand new nun. Okay lang. At least, Basta may magamit lang naman kasi. oo. Ang sabi kasi sa amin, Oo. sabi sa akin ni Daddy, kapag bumili kami ng bago, wala namang paradahan doon sa lugar namin. Oo. Tsaka baka kursunadahin lang. At least, may nagagamit. Oo. Tama yun. Alam mo guys, ito lang, matalinong diskarte rin yun. Kasi, alam mo bakit? Kasi kung brand new, syempre medyo may kataasan. Kung lalo na uutangin, alam mo, ito lang, FYI lang. Kasi pag inutang mo ang sasakyan, may interest yan eh. Pangalawa, ito pa masakit. Pag magasgas, masakit. ilang linggo ka siguro hindi makakatulog. And then, yun nga, pagka second hand, at least, di ba, pwede siya pang harabas. So, after that, dire-diretso yan. After Magnifico, dire-diretso ba yung career mo? Dire-diretso po hanggang sa, nag-stop lang talaga ako. Medyo naloloko na ako nun eh. What do you mean naluloko? Yung sa tayong dalawa na, yung time na yun na regular ako sa, prime time yun eh, mga ganun. Tayong dalawa, sa ABS pa Sa rin yun. ABS pa rin po yun. Ilang taong ka na nun? Ano na ako nun? 16? 16 years old. Okay. When you say nagluloko ka, ano ibig sabihin na nagluloko? Palagimik na ako nun. Okay. Umiinom na ako ng alak, nagyoyosi na ako. Okay. Yung part na yon. So, during that time, from 12 years old to 16, dire-diretso pa rin trabaho. Dire-diretso po yun. Pero I'm sure, during that time, mayroon ka ng idea sa pera. Malaki na yung idea ko sa pera nun. Kasi yung passbook ko nun, inaabot na sa akin yung manager ko. Ito yung pinapakita niya na. Ito yung ipon mo ngayon. O nga, yung passbook, sino yung may kakayan o karapatan na mag-withdraw? Ikaw lang? Opo. Ikaw lang? Opo. Kasi sa akin nakapangalan, tsaka yung bangko, dun lang sa ABS-CBN. Pagka nakakarakit ako, may talent fee ako, yung kinikita ko, dun ko lang pwedeng withdrawin sa ibang bank, sa labas ng ABS-CBN. So, when you talk about, sige. The rest po nung savings ko, nasa bangko ng ABS-CBN. So, ilang bank account mo? Dalawa? Parang ganun. O, isang pang-racket. Isa yung talagang regular na sweldo sa ABS. So, let's talk about racket muna. When you say racket, anong klaseng racket yan? Nag-stage ka ba sa probinsya? Kumakanta ka o ano? Nasubukan ko po mag-teatro. Naalala ko buhay pa si Direk Mario J. De Los Reyes. Kinuha niya ako sa, Gulong ng Palad ata yung title nun.
Ilang taon ka nun? Bata pa po ako no'n, eh. Okay. Parang kumbaga ano namin 'yun, eh, get together namin kasi nagkasama kami sa Rome, sa Vatican. Nagpunta kami no'n dahil sa movie ng Magnifico. Wow! Tapos nung makauwi kami rito, lumipas ilang taon, tinawagan niya ako. Sabi niya, "Halika, tuwang-tuwa nga, eh. Kita tayo." Sabi niyang gano'n. "Bakit po?" Akala ko aalis na naman kami. Oo. "Kunin kita rito sa show ko. May gagawin akong teatro na Gulong ng Palad. Ikaw ang bida." Sabi niya. Wow! Sige po. Eh, sobrang hirap. Muntik na kami mag-away. Sobrang hirap nung... Oo, Kasi ang kapal nung script eh. Tapos kailangan po yun, memorize. memorize mo lahat, Word for word, grabe yun. pati storya, pati yung takbo ng blocking, pati Oo. yung ano. Gaganapan mo yun ng isang diretso lang. Oo. Walang Live. cut. Oo, Live walang yun. cut. Guys, ito lang just to give you a perspective. Iba ang TV, iba ang pelikula, iba ang stage at entablado. Kasi nag-ano rin ako again, baka ayaw nyo lang maniwala, wala akong magagawa. Nagawa ko yan yun nga, nung sa entablado, kasi kailangan, una, live siya, walang cut. Pangalawa, i-memorize mo yung mga linya, na lalo na yung mga keywords na pusong pa-emphasize sa'yo. At syempre naman, yung importante kasi iikot ka, maglalakad ka, napakaliit ng stage, nagpapalit siya ng set. Kailangan nyo talagang desusi. Pag nagkamali ka, Nako, yun ang walang cut yun. Pag mali, dire-diretso pa rin. nakatrabaho mo si Mario J. Nakatrabaho ko rin si Mario J. Grabe yung kumagalit. Naabutan mo na Opo, medyo may may bangis din yun eh. ibang klase talaga yun. So, during the time, na-stress ka, I'm sure. Hindi naman po kasi pa ako nun talaga eh. Sariwa pa ako nun sa pag-aartista talaga. Oo. Hindi pa ako nagda-drugs. Wala pa akong mission. So, okay ka pa nun. Okay pa ako. So, yung kinikita mo sa mga racket-racket, magkano kinikita mo during that time? Kung naalala mo na. Racket. Pinakamababa na po yata yung 15,000. Isang labas. Isang labas. Wow, malaking pera na yun, ha? Di ba? 15 to 20 ang pagkakarinig ko nun sa Oo. manager ko. Racket lang yun, sabi niya. Oo. Si manager gets 20%, right? Wala po idea dun. Oh, no, hindi mo rin alam. Kasi hindi ko naman binabasa yung kontrata. Pagka binigay sa akin, pinipirmahan ko na lang. Kasi tiwala naman ako, ABS-CBN naman kasi yun. So, may history naman ako dun dati. Kaya siguro, familiar na ako. Oh, sige. Well, anyway, sige, tignan naman natin yung kung magkano nung tinitignan mo na, nung ilang taong ka noon nung tinitignan mo na yung bank account? Mga 16, 15. 15 to 16 years old ka, may idea ka na tungkol sa pera. Okay, when you say idea, yung alam mo na kung paano magkano yung pera. Nung tinignan mo yung bank account, magkano yung pinakamalaki na nakita mong pera? Hindi ko po nakita eh. Pero ang pinakamalaking narinig ko na pinag-uusapan yun, 1 million. 1 million. Kinita ko sa commercial ng Promil. Isang commercial lang yun. Kasama ko si daddy nun. Yun po, ang pagkakarinig ko. 1 point something. Parang hindi ako makapaniwala. Ang hirap, guys. Ito lang mahirap in the sense. Bata ka, wala ka pang masyadong alam, tapos kumita ka ng pera. Walang nagmamanage ng pera, walang alam tungkol sa pera. Paano iba-budget. So, napaka-challenging talaga nun. Alam mo, kahit na napakalaki ng kita mo, pag hindi mo alam talaga, dahan-dahan siyang mauubos. So, during that time, okay, so may pera ka na, may ka na. Saan naman nagsimula yung sinasabi mong kaguluhan? Ilang taon? Buhay ko po. O, di ba kaya mo 15, 16, umiinom ka na? Nung high school po ako nag-start. High school? Pero nung naalala ko, shooting kami ng Magnifico. Okay. Pag may nagyoyosi doon, nakikihits ako eh. Hindi ko alam. Parang curious ka lang? Oo, intense ako eh. Pag nakikita ko may naninigarilyo, intense ako. Kaya pagka lalapitan ko, bites ako. Minsan pag tinapon, kukunin ko. So, ito yung mga crew, kasama, mga crew. Parang mga ganun. Oo. Tambay doon. Tapos yun, nung minsan, makauwi ako sa bahay, yun na, tinesting ko na. Tinawag na ako ng hindi ko alam kung anong tumawag sa akin. Subukan mo. Yosi ka. Nag-umpisa sa Yossi. Nag-umpisa sa sigarilyo talaga. Tapos next, ano yung nang sinubukan? Alak na. So, sino naman nag-influence sa'yo sa alak? Wala. Ako lang din. Kasi nung minsan, birthday, San Miguelite, gano'n. Minsan, pag umuwi yung mga pinsan ko, yung mga tito ko, mga kamag-anak namin, galing ibang bansa, ayun, magkakaayaan kami sa bar, sa mga gimikan. Ilan taong ka nun? Bata pa ako. Alam ko, mga 10, 11. Ha? Ano ba yun? Umiinom ka na nun? Yun ang ko eh. Yun ang
Basta order ako sunmig light, tapos natago ako, inom ako, sasat ako ng konti. Hindi ka ba pinapagalitan ng mga nakakatanda sa'yo nung panahon na yun? Nung panahon na yun, sinasabihan ako. Kaya lang, ang sabi ko, minsan lang to, dito naman tayo sa labas. Isang bote lang. Minor pa ako nun. Ito lang kilala mo si Randy Santiago? Opo. Na, I'm sure, kung hindi mo siya kilala, Opo, pero, kilala ko. oo. During that time, nung kasikatan niya, walang makakapagsabi sa kanya kung ano yung tama at mali. Pag nasa tuktok ka umabot ka rin ba sa punto ng kasikatan mo na walang nakakapagsabi sa'yo ng tama at mali? Parang prinsipyo po yun Tingin ko, wala, hindi naman po ganun. Sa akin lang, pag open, doon ako ma-atake. Pagka yung alam kong, uy, ano to malaki sa mata ko to yun, doon ko lang siya atake. Okay. Doon ko lang gagawin yung pagkakataon na pwedeng makaginhawa sa pakiramdam. Pero pag di kaya, pag halimbawa, may bantay, minsan nakakailang, hindi ko gagawin. Okay. So, after lock, ano yung next? Marijuana. Paano ka naman na-expose doon? Mga barkada ko, mga Yun na yun. nakikilala ko, gano'n. Hindi, pero ito na yun. Yung parang kasi, may kasabihan tayo, kung 4 ang kasama mong umiinom, pang-5 ka. Pag 4 ang kasama mong tumitira, pang-5 ka. Ganon. Yun nga. Oo, ganon. Sino yung... Kasi takot pa rin ako hindi ako yung, nung time na yun, hindi ako yung re-recta na dun sa mismong tao. Lalapit pa rin ako dun sa kakilala ko na aabot na lang ako ng kung magkano. Nag-artista ka nun, di ba? Artista na ako. May pera ka nun. Nag-aaral ako nun. May pera ka nun. May pera ako. Dami kong pera nun. Kasi mayat maya, nag-withdraw ko sa bangko. Ang dami. 50 mil nga, inuubos ko na isang araw. Ha? Minsan, oras lang. Nangyari sa akin, 50 mil, nag-withdraw ko sa bangko. Oras lang, umaga. Siguro mga alas 3 ng hapon, wala na. Anong pinagbibili mo Hindi ko nun? alam. Gamit. Bili ako ng mga kung ano-ano silver. Bili ako ng mga damit sa Fubu. Bili ako ng cellphone, mga PlayStation, pagkain, mga dilata, marijuana. Kung ano-ano. Alam mo guys, habang ginano ko, naiyak ako. Naiyak ako kasi, grabe. Talagang, ang laking pera nun nung Isang araw lang. Oras lang yun. Wala na. So, nang dahil sa marijuana, after that, ano na yung naging next? Drugs na, medyo matindi na. Iba-iba na. Ganon din sa mga kaibigan din na nakukuha. Hardcore na yung binabanatan ko. Kaya nga, saan mo nakukuha? Sa mga Sa kaibigan? mga, mga nakikilala ko, nami-meet ko. Tapos, pasa-pasa. Si ito, tropa na, si Jiro. Okay naman, goods naman. Sama natin, ganun. Itong mga taong to, kahit hindi mo na pangalanan, ito ba ay nasa alta sosyedad or let's say nasa... Sila mga sosyal. Sosyal? Wow. Pinaka malalim ng mga nakasama kong tao, mga party grower. Sa mga bars. Sa bar. Guys, ito lang para kapulutan natin ng aral. Again, pinag-uusapan natin to. Open book naman to. Alam naman natin ang buhay ng story ng isang Jiro Manyo, no? Pero the reason why we're talking about this is para maunawaan natin kung paano ba ito nag-umpisa. Nag-umpisa lang to sa curiosity. Diba? From curiosity, sinubukan, nagustuhan, pagkatapos yan, hinanap-hanap na. Imagine mo from Yossi to inom, from inom to marijuana, from marijuana, ngayon tumaas na. And that's number 1. Kaya nga, mga kabataan na nakikinig dyan ngayon, di ba? Siguro sa mga kabataan ngayon na medyo curious din at your stage, kasi lahat tayo nagiging curious pag bata tayo. Ano yung maipapayo mo sa mga taong nagiging curious ngayon sa mga bagay-bagay na yun? Sa ngayon, tingin ko, kasi po ako, may anak na ako may anak na ako. Ngayon? Opo. Noong 2015, ako nagkaanak. Kaya nabalita ako na batang ama. Yung anak ko noon, nakasama ko yun. Siguro mga ilang taon lang. Hindi ko naman siya hinahayaan na para madisiplina ko. Pilitin kong makinig sa akin, maniwala sa akin, pakinggan yung mga sasabihin ko. Wala. Hindi nga ako naririnig na nung nanay pinagsasabihan ko yung bata. Open lang ako kung ano lang yung saan lang malaya, kung saan lang kaya niya. Ganun lang ako. Siguro kung magbibigay ako ng payo para sa iba, depende na lang siguro dun sa kung saan mas makakabuti yung anak natin, yung anak nila. Pero kung tingin natin na makakasama, dun lang tayo mag-react. Dun lang natin bigyan pansin yung pagiging magulang natin. Alam mo si Jiro, honestly yan, kung ganun yung mo, hindi kita talaga masisisi. Alam mo bakit? Kasi hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay kung wala ka. Number 1 yun, sir.
Oo, hindi mo rin pwedeng ituro ang isang bagay kapag di mo Wala. alam. Hindi mo alam. Oo, kasi yung nga sa based on your story right now, hearing it firsthand, hindi yung naririnig lang, nababasa. Wala ka talagang isang tunay na ama na nag-ano sa'yo eh. Nagigets mo. Kaya, Pero ako po kasi lumaki ako yung takot din talaga ako. Takot ako sa lola ko. Lumaki ako may lola. Kaya nung time na yon, minsan inaabot ako lagi, kurot, palo, Oo mga naman. ganun. Konting ko lang, kapilyuhan, Hmm. aabutin ako agad. Kaya takot ako noon, wawala ako, hindi ako makalabas ng bahay. Minsan ang gagawin ko, tingin ko yung sa sobrang higpit nila sa akin nun, dun ako ang naisip ko nun, pag nakalabas ako ng gate, minsan hindi na ako babalik. Naisip ko. Magpapaalam ako, magko-computer lang ako. Minsan aabutin na ako ng matagal. Doon na nag-uumpisa. Doon na nag-uumpisa. So may pagkakataon din na nagre-rebelde ka rin in the sense, di ba? Parang ganun. Oo. So after yun nga, napasok ka na, lumalim na, kailan mo naramdaman na naapekto na yung trabaho mo, career mo, profession mo? Di ba? Yun nga, dahil nga may mga bisyo ka na. Kailan mo naramdaman na naaapektuhan na ng bisyo mo yung trabaho mo? Nung nag-shoot kami ng tayong dalawa nun, medyo lulong na ako nun eh. Hindi na ako maka-arte ng maayos nun. Nahalata na ba ng... Oo, parang tsaka yung paligid ko nun, ramdam ko talaga pinag-uusapan nila ako. Parang iba yung aura ni Jiro. At saka may nagpaparinig nun, aura, mga ganun. Napaparinig ako. Oo. At saka, during that time, pagka gumagamit ka, kasi may makakilalang gumagamit, napapraning na rin eh. Diba? Yung praning in the sense na, kahit di ka pinag-uusapan, feeling mo. Oo, ganun. Oo, na-heighten siya, lalo nagiging sensitive. Kaya ang ginawa ko nun, lumapit ako doon sa director namin. Sabi ko, masama po yung pakiramdam ko. Hindi ko na lang sinabi na... Gumagamit ka. Pero kasi tingin ko alam nila. Kasi ilang beses nilang natsambahan na may pumupunta. Tinatawagan ako, kumukuha ako. Oo. So after that project, nawala na yung ganun? Pagtapos nun, wala na. Kasi yun yung pinakamasaklap na nangyari. Hindi na ako pumunta. Tinatawagan nila ako. Ba't si Jiro hindi pumunta? Si daddy nga po yung inaaway nila. Bakit? Anong nangyari? Ba't di kayo pumunta? May taping ka? Hindi ka na pumupunta? Bakit ka naman? Kinausap ako nung minsan. Sabi, kung ayaw mo na, sige, punta ka lang, may shoot lang tayo na para lang hindi magulat yung mga tao na bigla ka naman. Papatayin ka na lang sa isa. Okay. Hindi ako pumunta, hindi ako pumayag. Oh no. Kasi baka totohanin nila eh. Dahil nga addict na ako nun, di ba? Isa na sa hinala ko yun. Grabe. Pero during that time, nakasama mo kasi si ay sa Tangina. Prior to tayong dalawa yun? Prior? Or... Medyo malapit lang. Taon lang po yung lumipas, tas tayong dalawa na. So, Tanging Ina, tayong dalawa. Opo. So, during the time, syempre nagkaroon kayo ng bonding ni Ai. Nung nagsushoot kami ng Tanging Ina, the-drugs na ako. Alam ko. Syempre, yun, kasama na yun dun eh. Pero hindi pa alam syempre ng hindi pa malala siguro. Yun nga yung ultimate sa tayong dalawa. So, after nung tayong dalawa, nawala na lahat ng project mo. Nawala na yung kita mo. Wala na. Kasi kinuha ko na yung passbook ko nun, yung savings ko, withdraw ko na. Pero I'm sure sinilip mo yun. Nasa 800 nakita ko. 800,000? 900, mga ganun. During the time. Gaano kadali na ubos yun? Naubos ko yun. Naalala ko, tumira ako sa condominium. Upa lang upa. Oo nga eh. Binabayaran ko yung unit, yung kuryente, yung tubig, yung maintenance, yung sasakyan ko. Tapos, mga kailangan ng anak ko. The rest, wala na. Bisyo na. Kumbaga, tumalikod ako sa family ko nun. Yung malaking pagkakamali ko nun dahil nga sa anak ko. Tumalikod ako sa family ko. Tsaka mas pinili ko yung shota ko nun. Dahil nga sa bisyo. So in other words, kasi sumusuporta ka sa pamilya mo, kina tatay, di ba? Dati. So tinigil mo na yung suporta dito. Dito ka na lang sumuporta. Tama? Tsaka yung bisyo mo. Binigyan ko ng priority, yung sarili ko. Oo. So nung dahil doon, naubos nga yung di ba? Ubus talaga. Wala na. So, Jiro, masasabi ba natin na talagang napakahalaga, number one, na matuto ka sa paghawak ng pera? Sa ngayon, Yes. Sa ngayon, na ako ngayon eh. Kumbaga, stricto na ako ngayon. Oo. Makahawak lang ako 1,000. Galit na ako pag nakikita ko. 100 na lang. 1,000 1,000 lang Masayang-masaya na ako. Kapag napapalit ko na yun, 1,000 na yun, mapapansin ko na lang, 100 na lang. Uy, napipikon ako, alam ko na.
Ang nararamdaman ko, bakit 100 na lang yung natitira? So, nagkaroon ka na ng consciousness. Hmm. Ang tawag doon is yung dating hindi mo pinapansin, ngayon binibigyan mo na ng halaga. Tama? So, number 1. Number 2, pwede rin mo rin bang masabi na talagang kahit anong mangyari, iwasan talaga ang bisyo? Hindi ko naman po rin maiwasan yung bisyo kasi tulad ngayon, sigarilyo, naninigarilyo. Paminsan-minsan, sumasyat din ako ng konting alak. Pero hindi yung sobra. Oo, pero hindi ka na nagda-drugs ngayon. Yun nga. Pero okay lang, syempre. Yossi, yan eh. Pero ang ibig sabihin, yun nga, yung nagdala sa'yo na lalo kang nahirapan, yung droga yan eh. Tama o mali? Tama po. So, alam mo yung mga malalang bisyo talaga, sugal. Sugal, mabilis maubos ang pera. Droga, talagang sinusunog mo talaga ang pera. Tama o mali? Tama po. Oo. Kasi meron naman yung mga bisyo na, inom, yosi, legal eh. Di ba? Nabibenta naman yan eh, over the counter. Pero yung mga, syempre, yung mga droga, hindi naman nabibili yan. So, napakalaga, mga kapatid, kung gusto niya talaga guminawa ang buhay nyo, number 1, matuto ka sa paghawak ng pera, maging disiplinado ka. Imagine mo, kahit ang laki-laki ng kinikita mong pera, pag hindi mo na ma-manage talaga, mauubos siya. Pangalawa, oras na pumasok ka talaga sa malalim na bisyo, kahit malaking kikitain mo, ubos ka talaga. So, to the point na during that time, naalala mo kung kailan kang umalis sa kondo? 2011 po ata. Kasi, umuwi ako sa bahay nun. Yun, nagwala-wala ako. Tapos... Ba't ka nagwawala? Nakabangag. Oo nga. At saka during the time, wala ka ng pera o meron ka pang pera? Wala na ho. Kaya nga, nagwawala ka na kasi, di ba? Kumbaga, may pinuntahan akong lugar, pinainom ako. Tapos, nag-blackout ako. Ayun, nagwala-wala ako nun. Tapos, umabot pa sa barangay. Wala na, totally. Pati yung sasakyan ko, binenta ko. Kasi wala na akong pera. Pero yung pinagbentahan ko ng sasakyan ko, pinag-drugs ko rin yun. Hanggang sa napasok na ako sa... Saan? May nagreklamo sa akin. Oo. Sinundo ko ng mga pulis sa bahay. Dinala ako sa presinto. Okay. Hindi raw nila ako i-release. Kailangan daw ako i-rehab. I-rehab ka na. So, na-rehab ka na? Na-rehab. First time. Okay. First time po. Ilang beses ka na-rehab? First time, second time, third time, fourth time, 4. 6 months yan, di ba? Sabi, pero inabot ako noon 1 year. During... Nung napasukan ko rehab, 1 year. Kailan yun naman yung punto naman na nabalitaan natin na nasa airport ka na natutulog? Noong 2015 po yun. So after 4 na rehab yun? Hindi po. Napasok ako ng rehab. Ang last ko is yun 2014 2015 nakalabas na ako noon. Okay. Ayun, ganun nangyari. Parang may lumipad lang sa isip ko. Gamit na naman ulit. Gumamit ka na naman? Hanggang sa, ayun, napraning ako. Gamit ko yung cellphone ko. Napapraning na talaga ako kasi yung cellphone ko, pagka pinipindot ko, nakikita ko airplane mode. Doon ako napapraning. Hindi ko alam kung bakit sa airplane mode. Nung pinipindot ko yun, naka-airplane mode, natutuwa ako. Bakit? Hindi ko alam na gusto ko pumunta ng ibang bansa, etc. Medyo may tama na. May tama na ako talaga. Kaya pumunta ka ng airport? Pumunta ako ng airport. Dala ko yung cellphone ko. Kaso wala akong pambayad ng taxi. Binayad ko naman sa taxi. Yun lang, trip ko lang magpunta ng airport. Pumasok ako dun sa loob. Wala, hindi ko naman makontrol yung sarili ko. Hindi mo na alam. May-impluensya ako nun sa katawan. Doon na nabalitaan? Yun nangyari yung balita. So, after that, doon na, di ba nabalitaan natin, tumulong ba si Miss Ai sa yun? Doon na po siya lumapit nun. Oo. Kasi ang unang sumundo po sa akin nun yung kapatid ko. Okay. Sa airport, yun. Dinamayan nga ako dun. Tapos, yung schoolmate ko noon, yung high school, tsaka yung naging teacher namin. Tinulungan ako, sinundo, nakasasakyan sila. Ano pangalan nila? Si Sir Max, tsaka si Carl. Ayun, pinuntahan ako doon sa airport. Sabi niya, tara, doon muna tayo sa bahay. Kasi feeling naman nila, makakukuha nila sa ganun paraan. Makapag-relax ng konti sa bahay, baka kailangan ko lang doon. Sumunod yung taga-GMA na staff. Yun nga, sabi, gusto raw ako makausap ni Miss Ai. Siguro mga 3 days ako dun sa bahay ng schoolmate ko. Okay. Tapos, hindi ko alam, kinontrata na pala sila na ipa-check up ako. Tapos, yun, nagkita kami. Dinala ako dun sa isang facility sa Quezon City. Rehab ulit yun. Rehab ulit. Okay. Yun, chinek up ako. Tapos pagtingin ko, wala na sila. Dito ka muna, sabi ng doktor. Dito ka muna for the meantime para ma-check namin yung mga signs mo, kung ano yung pwedeng lumabas sa'yo, ano yung maging resulta. Dahil alam naman namin na gumagamit ka, sabi niya.
So, during the time, 6 months ka ulit doon? Ganun? Na-rehab ka ulit? 6 months po kasi Mm. alam ko 1 year yata. Mm. Tapos nilipat ako sa DOH Okay. sa Bataan. Okay. 1 year ako doon nag-rehab. Tapos 1 year nag-work ako doon as volunteer. Tinulungan po ako ng mga matataas doon. Okay. What do you mean matataas? Mga director, mga Oo. ganun, chief health program officer. So, during the time malinis ka nun, hindi ka na gumagamit Hindi nun? na po ako gumamit. Oo. So, ano yung feeling nung ikaw ay nakakatulong na as a volunteer? Siyempre, may mga tinutulungan ka na rin mga... Sumisweldo po kami doon. Oo. May allowance po kami. Naalala ko, ang pinasweldo nila sa akin is 10,000 eh. A month. Opo, ama. Maganda na yun kasi libre pagkain, libre tulog, libre lahat. Di ba? Tapos, may ilang porsyento lang na bawas dun sa sweldo kasi may mga benepisyo kami. So, after that, ano na yung next naging chapter ng buhay? Nakakauwi-uwi po ako sa bahay nun. Nagpapaalam ako sa kanila habang nag-work ako doon. Tapos, nung time na talagang hindi ko na kayang magtagal doon, siguro naiinip na ako. Paalam na ako, nauuwi na ako. Kasi sabi ko, may mga tumatawag-tawag sa akin na direktor, tinatanong kung kaya ko pa daw. At saka sabi ko, ang paalam ko sa kanila, gusto ko mag-training ng martial arts. Sabi ko sa kanila. Kasi hindi ko talaga feel mag-gym. Inamin ko naman kasi nahihirapan ako. Tsaka sabi ko, ang liit ko lang. Kung mag-gym ako, magbubuhat ako. Sa tingin ko, hindi magandang tingnan kung mukhang malaking-malaki katawan. Sabi ko sa kanila, mas feel ko mag-martial arts. So, after, kailan ka nakaalis doon? 2018, wala na po ako doon sa Bataan. Okay. So, ano nang ginawa mo para masuportahan mo yung sarili mo, pamilya mo during that time? Nung time na yun, may pera pa ako nun. Paano ka nagkapera? Dahil po doon sa Sweldo-sweldo? Sweldo sa Bataan. Oo. Naitabi ko yung iba. Okay. Yun nga, natuwa naman ako kasi may konting ipon ako. Umuwi ako sa bahay. Doon na naubos ulit. Bakit? Wala, gastos lang. Gastos lang. Bili ng yosi, bili ng pagkain, Pero hindi ka na pamasahe. pero hindi ka na bumalik sa drugs during Hindi that. na po. So, 2018 to 2025, 7 years. 2018, kasi noong 2023, bumalik po ako ulit dun eh. Sa Bataan, nag-volunteer ako ulit ng 1 year. Okay, okay. Kaso, wala na pong sweldo nun. Kasi, na-release na yata yung papel ko kasi nga umalis na. Paalam ako nun. Nagpaalam ako ulit, 2024. Okay. Nasa bahay na ako. So, ngayon, ito na yung bagong chapter ng buhay mo. So, you're trying to recover right now. Hanggang diba? ngayon po. Oo. Talagang tinatarget ko yung full recovery ko hanggang ngayon. Kasi kahit di ako gumagamit, sa paligid ko, alam ko, medyo meron ng kailangan kong iwasan. pag-ingatan eh. Oo, iwasan. Iwasan. Oo. Kasi parang yan eh, pag pumasok ka sa isang hawla ng mga leon o mga tigre, imposibleng hindi ka makagat. So, napakahirap nun. So, right now, may bago kang project. Paano naman nag-umpisa tong project na ito? Ito po yung eroplanong papel. Hmm. Ito lang nakaraan na ginawa namin. Short film siya. Tapos, indie production. Directed by Direk Andre Bagos. Inspirational. Kasi simula pagkabata, meron siyang symbolism ng eroplanong papel. Ano yung representation ng eroplanong papel? Nire-represent niya yung pangarap, yung pagsunod, yung kwento ng buhay, simula pagkabata hanggang lumaki, na naniniwala sa isang matanda na bilang tumutulong sa kanya, na pagsasabihan niya ng problema. At ang malala pa nito, yung matanda na yun, tinatanong ko kung pwede ako makabalik sa nakaraan. Parang time travel. Oo. So, may ganong storya. Parang gusto niyang ayusin yung mga pagkakamali. Itama ako lahat. Wow. Simula nung hanggang sa present. Wow. Una, habang ginagawa mo yung pelikula, nakaka-relate ka ba? Opo, kasi binasa ko yung script eh. Nakita ko doon yung yung simula na may isang babae, papakita yung eroplano papel, pupulutin ng bata. Yun ang kwento, yun ang daloy hanggang sa lumaki. Ako na yung lumaki. Kaya nga, parang nakaka-relate ka ba na kung mabigyan ka rin ng time travel machine, Jiro, na... Nung minsan naisip ko yun, nakatambay ako, parang di ko kaya. Parang mabigat, parang masakit, parang sasabog ako. Kung mangyayari yun, makikita ko yung nakaraan. Parang mahirap. Ayaw mo na? Ayoko na. Siguro kung ano na lang yung ngayon. Mas gusto ko pa nga umabante pa eh. Para hindi ko na balik. Ayoko kasi parang masama sa pakiramdam. Balikan yung nakaraan. Yeah. Alam mo guys, probably some of you are watching this
hindi nyo maintindihan yung hugot at pinanggagalingan ng Jiro. Kasi once na dumaan ka sa ganung proseso, iba ang mundo mo, iba tingin mo. Alam ko yon dahil hindi ako gumamit. Dahil may mga mahal ako sa buhay na gumamit. Na ganun talaga. Yung parang wala sa yung hindi natin maintindihan hanggat wala kayo doon. Kaya ako, naunawaan ko yung sinasabi ni Jiro. So, syempre ngayon, bagong project, bagong pagkakataon, bagong panimula para kay Jiro. Nanibago ka ba nung nagsushoot kayo ulit? Normal lang naman. Pero sa experience ko kasi, nung binabasa ko yung script, natakot ako. Kinabahan ako kasi medyo inaamin ko humina yung Memories. memorization. Oo. Kaya kinausap ko kaagad sila direct. Sabi ko, direct, paano ba to? Kasi hindi ko po talaga kaya ng mahabang lens pa. Sabi ko kasi nag-a-adjust pa ako. Hindi, akong bahala sa'yo. Sige, sabi ko, no comment na lang. Basta kung ano na lang, sabi ko, direct kung ano na lang yung kaya ko. Sige, pero try mo pa rin. Sabi niya, try mo pa rin. Sabi ko, sige po. Binasa ko, mga 3 beses, 4 na beses. Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na yung mga sasabihin ko, takbo ng kwento. Hanggang sa kausap kami ulit, sabi ko, direct, okay na. Sige, meeting tayo. Sabi ko, okay na. Alam ko na. Ano hindi mo makalimutan na eksena sa pelikula na talagang tumama sa'yo? Nito pong eroplano. Oo. Yung nag-uusap kami nung matanda. Nag-uusap kami patungkol dun sa nakaraan nga. Sinasabi ko sa kanya na balik mo ko sa nakaraan para maitama ko lahat. Na sabi ko kasi hindi ko tanggap, parang gano'n na gusto ko balik mo ako sa nakaraan. Umiyak pa nga ako nun, naiyak ako nun. First time ko umiyak ulit nun sa... First time ulit. Pero kayang-kaya naman. Nasa akin pa rin yung yung kakayahan. Anong hugot mo? Sige nga, ano yung iniisip mo para ikaw ay... Wala lang. Nararamdaman ko lang yung eksena. Tapos kung ano yung sasabihin ko. Kasi ano pa nga ang haba pa nga ng buwelo ko nun. Kasi nagsasalita pa siya. Tapos pagkatapos niya magsalita, kailangan umiyak na ako. Hindi yung habang nagsasalita siya, umiiyak na ako. Hindi. Pinigilan mo? Pagtapos niya magsalita, may moment ako. Tsaka ako iiyak. Wow. Ang hirap nun, ha? Kaya naman. Naks naman. So, ibig sabihin nandyan pa. Sino may kasama mo mga artista dito? Si Tata Selmo, yung matanda. Tapos yung mga bata. Nakalimutan ko yung mga pangalan. Okay. Tapos, marami din. Pero hindi ko memorize kasi yung mga pangalan. Ano bale? Sa palagay mo, ito na yung talagang bagong panimula mo at pagbabalik mo sa sa profesyon at career na talagang minahal mo? Tingin ko, ito yung simula. Pero hindi ko rin naman pinapangako na magtuloy-tuloy para matapos na naman agad dahil magkakamali na naman ako. Hindi na. Kinalimutan ko na yung ganong tingin sa akin ng mga tao. Ang gusto kong maging pagtingin sa akin ng iba ulit is yung at least si Jiro, nakilala nating artista. Kahit papaano, meron siyang nakikita natin siya paminsan-minsan. Kahit hindi siya babad sa mga mata natin. At least, kung gumawa man siya ng pelikula niya o para sa kanya, ano naman, worth it naman. Siguro, kunin natin tong pagkakataon na ito, Jiro, na kung may mga nakikinig at nanonood ngayon na gusto kang kunin, pwede ka pa bang Opo. Wala naman pong problema. Basta hindi po magkakaproblema sa usap. Oo. Kasi yun nga, sabi ko nga, nag-a-adjust pa ako. Kaya kung ano lang po yung makayanan, siguro, yun lang po muna. Sige. Tapos, paano ka makokontak? Meron ka bang email, kahit email address man lang? Meron po. Pwedeng ilalagay na lang natin yung email address. Opo, pwede po. Para makontak ka. Kasi may mga iba kasi hindi naman pwede natin isopubliko yung numero mo. Diba? Baka may humingi pa ng load sa iyo. Diba? Pero ibibigay na lang natin yung So, bilang pangwakas, Jiro, I'm sure malalim ang pinagdaanan mo. Malalim. At ngayon, you're still on your way to recovery. At ang kagandahan sa proseso mo, Jiro, ngayon, kasi inaamin mo Inaamin mo yung pinagdadaanan mo, inaamin mo yung nararamdaman mo. Hindi sinasabi mo na, hindi, okay na ako 100%. Kasi true to life story. Oo. Nangyayari sa akin. Kaya para saan pa na pag kinausap ako, tinanong ako ng mga tao, yun ang alam nila. Magde-deny ako. Or iibahin ko yung kwento. Oo. Tapos na yun di ba? Oo. Mas maganda na yung kumbaga maging yung kapulutan ng aral. Para yung ibang ayaw naman dun. Oo. Makakuha sila ng ibang paraan. Tama. Alam mo, Jiro, ako hanga ako sa'yo. Ilang taon ka na ngayon? 33. Wow. Bata mo pa? Malapit na po birthday ko, May.
Oo, 33 ako nung kinasal ako. Imagine mo, 33, ang dami na nangyari sa buhay mo. Alam kong itong mga pinagdaanan mo sa buhay, hindi ito pinahintulutan ng Diyos para paglaruan ng buhay mo. Ito ay pinahintulutan ng Diyos para maging isang magandang mensahe at aral para sa ibang tao. Sa tingin ko, para maituloy ko po yung pagdarasal ko. Para hindi lang para sa sarili ko, para sa lahat. Kasi alam mo, yun nga, ikaw lang ang tanging tao ngayon na pwede magsabi sa mga taong may pinagdadaanan din na tulad ng pangyayari ng buhay mo na nagre-recover ka, nakalabas ka. Hindi kasi maintindihan ng mga taong na may pinagdadaanan. Kunyari ako, hindi naman ako gumamit. Tapos sabihin ko, hindi, kaya nyo hindi ko pwede sabihin yun kasi hindi ko pinagdaanan yun. Kaya nga, gagamitin ka ng Diyos talaga. God will use your life to be a testimony, to be an inspiration to many people. So, siguro huling na lang, mensahe para sa mga taong nagmamahal sa iyo dyan sa labas. At yun, nagmamahal, sumubaybay sa iyo, alam yung storya mo, kausapin mo sila. Maraming salamat po. Hanggang ngayon, gusto nyo pa rin akong napapanood. Yung iba, mga nagsasabi sa akin, believe pa rin sila. Pinibigyan pa rin nilang pansin yung mga ginagawa kong proyekto. Salamat po. Sana po tuloy-tuloy na po ang recovery ko. Umasa po kayo na going straight na po ako. At ako naman, syempre on my end, Jiro, since nakausap kita ngayon, nag-meet na tayo for the very first time, kung kailangan mo naman ng tulong sa paghawak ng pera, pag-manage ng pera, ako, willing ako na tumulong sa'yo na para turuan ka. Kasi ang importante, hindi lang tulungan ng isang tao. Ang mahalaga, turuan din. Kasi pag bigyan mong ng tao na isang perasong isda, isang araw lang siya mabubuhay. Pero pag tinuruan mo siyang mangisda, di ba? Marunong ka na humawak ng pera, marunong ka na mag-manage, responsable ka na, di ba? Mabubuhay ka pang habang buhay. Tama? So bilang bigyan natin muna ng mga books ko. I'm sure naman kaya mo pa naman na magbasa. At ako itong mga libro na ito. Ano po ba yan? Coloring book? Coloring book? Hindi. Ano to? Ito yung mga aklat na sinulat ko. Ito yung una, yung Diary of a Pulube. Ito yung mga 22 money mistakes na ginagawa ng tao kung bakit nauubos ang kanyang pinaghirapang pera. Basa. Number 1. Shopping now, pulubi later. Yung mga yon, di ba? Kape-kape now, pulubi later. Party now, pulubi later. Di ba? So, yan yung mga 22. Tapos, dito, ito naman aklat na ito, tuturuan ka paano mag-ipon. May ipon diary. Dito naman, may budget diary, paano mag-budget. Tapos, utang-free diary, kung may utang. Kung gusto mo na matuto mag-negosyo in the near future, may negosyo diary. At yung last stage, yayamanin. At hahamunin na rin kita. Oo. Hahamunin kita na mag-ipon. Oo. Pag kumikita na tayo, ito yung 60,000 ipon challenge, Jiro. Start ka muna sa 20 pesos. Kahit na pa 20-20 lang. Tuwing maghuhulog ka, huhulog mo dito yung barya, huhulog mo yung papel dito. Sishadean mo lang siya dito. Pagkatapos ng 20, napuno mo, 50, 100, na hindi mo namamalayan, nakaipon ka ng 60,000. Tapos, bago ka mag-ipon, tatandaan mo na kailangan isulat mo para saan ka nag-iipon. Kung meron kang pag-iipunan ngayon, Jiro, ano gusto mong pag-ipunan? Sa ngayon po, para sa buhay ko. Kung gusto mo para sa buhay mo, ang unang kailangan mong ipag-ipunan ngayon, yung tinatawag nating emergency fund. Alam mo na ba yon? Ang ibig sabihin ng emergency fund, tubig, kuryente, upa. Kunyari, buwan-buwan, 20,000 yan. Sikapin mo na makaipon ng 20,000 isang buwan. Bakit? Just in case, let's say walang perang pumasok, meron kang 20,000 na pwede kang tawid na isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, 3 buwan, sikapin mo para may 3 months kang buffer. Alam mo yung sasakyan, meron pang spare tire, extra gulong. Opo. Bakit? Para pag na-flat yung isa. Ganon din, dapat sa pera natin, sa budget natin. Oras na nawala ng kita, dapat may reserve ka. Yan ang tinatawag na emergency fund. Clear? So yan, start ka dito, and good news, ako nang bahala sa'yo, bibigyan kita ng panimula, bagong panimula, pagkatapos ng interview natin. Para makapag-umpisa ka umuli. Salamat po. So guys, there you have it. Abangan nyo na lang po ang Eroplanong Papel. Eroplanong Papel po, directed by Direk Andre Bagos, written by Sir Nathan, and story by Sir Ron Sapinoso. Oo, at ang co-producer po, binabati ko po si Sir Marvin at si Sir Ryan Fabis. Yes, Marvin and Ryan Fabis. Meron ka bang social media? May social media ka ba? Wala po. Facebook account lang po eh. Jiro Katakura po. Jiro Katakura. Ayan ay Japanese. Japanese. Oh, Jiro Katakura. So, paki-follow lang si Jiro tapos para ma-update kayo kung ano nangyayari sa kanyang buhay. At tsaka pahabol lang po. Yun po yung official account ko kasi yung last time hack.
So, maraming salamat. Tatandaan niyo mga kapatid, kung kayo man ay may pinagdaanan at hindi magandang karanasan, lahat po tayo nagkakamali sa buhay. Ang mahalaga, hindi ibang beses kang bumaksak. Ang mahalaga, ilang beses kang bumangon. Mabuhay po kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Na-miscarriage ako eh. So, syempre, dasal ka eh. Nagdadasal ka. Pero naramdaman ko, dumating na ako sa point na, Lord, ayaw mo ba? Ayaw mo ba ako bigyan ng anak? Bakit? Ginawa ko naman lahat, di ba? Tapos yung 2 years na yun, sabi ko, ikaw na Lord, bahala. Wow. Bibigyan mo ako ng anak o hindi. Ikaw na bahala. Ganito rin ang pinagdaraanan ngayon ng dating sex bomb dancer na si Jopay Pagya sa ipinagbubuntis niyang 10-week-old fetus na panganay sana nila ng asawa niyang si Joshua Zamora. Ayoko na, Lord. Ikaw na. Pagod na ako eh. Pagod na ako mag-expect. Kung hindi ako magkakababy, okay lang. Grabe. Ikaw na. I surrender. After a month, we tried.